Sa lilim ng maple leaf, ang talaarawan ni Tintin. Sabi nila, ang Canada raw ay lupain ng gatas at pulot. Pero para sa akin, sa unang 6 na buwan ko rito sa Edmonton, ang Canada ay lupain ng makapal na jacket at matinding pangungulila. Isang hapon, habang naghihintay ako ng bus sa kanto ng Barclay Avenue, nanginginig ako sa lamig. Doon ko nakilala si Paulo. Nakita niya siguro na halos maiyak na ako dahil hindi ko na maramdaman ang mga daliri ko sa paa. Miss, eto extra hand warmer. Mukhang bago ka pa lang dito, sabi niya sa barok na Ingles, na agad na uwi sa Tagalog nang makita ang reaksyon ko. Doon nagsimula ang lahat. Si Paulo, isang engineer na nag-uumpisa ulit bilang technician dito. At ako, si Tintin, isang lisensyadong guro sa Pinas na nag-aalaga ng mga bata rito para lang makapagpadala ng pera sa asawa kong si Mark. Naging madalas ang aming pagkikita. Minsan sa grocery, minsan sa kalsada, hanggang sa naging routine na ang pag-uusap. Sa bawat kape namin pagkatapos ng trabaho, ang palaging bida ay ang mga naiwan namin sa Pilipinas. Ikinukwento ko kay Paulo kung gaano kalambing si Mark, pero kung gaano rin siya kahina sa paghawak ng pera. Kaya heto ako, tinitiis ang snow para sa mga pangarap namin. Madalas niyang ipakita ang litrato ng asawa niya. Sabi niya, Tintin, minsan nakaka-guilt trip. Kumakain ako ng steak dito, sila tuyo ang ulam sa Pinas. Naiintindihan namin ang isa't isa sa paraang hindi maiintindihan ng mga asawa namin doon. Dahil si Mark, hindi niya alam ang bigat ng 8 oras na nakatayo. Ang asawa ni Paulo, hindi alam ang hapdi ng hangin na humahampas sa mukha tuwing winter. Si Paulo lang nakakaalam ng pagod ko. Dumating ang gabi na nagbe-brownout sa building ko. Takot na takot ako kaya tinawagan ko si Paulo. Dumating siya agad, may dalang flashlight at burger. Habang nakaupo kami sa dilim, naramdaman ko ang init ng balikat niya sa tabi ko. Sa sandaling iyon, hindi ko naisip si Mark. Naisip ko, salamat Paulo dahil narito ka. May mga pagkakataon na muntik nang magtagpo ang aming mga kamay. May mga tinginan na mas matagal kaysa sa dapat. Alam kong may asawa siya at alam niyang may asawa ako. Pero sa gitna ng 30 degrees Celsius na panahon, ang moralidad ay minsan nagiging kasing lamimig ng paligid. Ang hirap labanan ng tukso kapag ang tunay mong buhay ay nasa kabilang dako ng mundo at ang tanging kasama mo ay ang taong nakakaunawa sa hirap mo ngayon. Isang araw, tinanong ako ni Paulo habang naglalakad kami sa park. Tintin, kung dito ba tayo nagkakilala at parehong walang sabit? Sa tingin mo tayo kaya? Tumitig ako sa kanya. Ang daling sabihin ng oo. Pero lumingon ako sa wallpaper ng cellphone ko. Ang mukha ni Mark na nakangiti. Paulo, sabi ko. Ang boses ko ay kasing hina ng lagaslas ng tuyong dahon. Nandito tayo para sa kanila, hindi para sa sarili natin. Ngumiti siya ng malungkot at tumango. Simula noon, nanatili kaming magkaibigan. Isang matalik na magkaibigan na nagmamahalan sa paraang bawal, pero pinipiling maging tapat sa paraang tama. Si Paulo, ang aking Canada survival partner. Ang taong nagligtas sa akin sa lungkot, pero hinding-hindi ko maiuuwi sa Pilipinas. Nanginig ang kamay ko nang marinig ko ang pamilyar na ringtone ng messenger. Sa screen, kumikislap ang pangalan ni Mark. Nasa loob kami ng sasakyan ni Paulo noon, nakaparada sa tapat ng isang Tim Hortons. Katatapos lang namin mag-overtime at balak sana naming mag-coffee muna bago niya ako ihatid sa basement ko. Ang sasakyan ay puno ng amoy ng kanyang pabango at ang mahinang tugtog sa radio. Tumingin sa akin si Paulo. Sandali kaming nagkatitigan.
Isang tingin na puno ng pag-amin na ang presensya niya sa tabi ko sa oras na ito ay may bahid ng kasalanan, kahit wala naman kaming ginagawang masama. Sagutin mo na, mahinang sabi ni Paulo. Iniwas niya ang tingin at tumingin sa labas ng bintana, sa makapal na snow na bumabalot sa kalsada. Huminga ako ng malalim at pinindot ang accept. Bangga, surprise. Katatapos lang ng klase ko, naisipan kitang tawagan. Kamusta ang lamig dyan? Bungad ni Mark. Ang mukha niya sa screen ay maliwanag, puno ng sigla, at halatang miss na ako. Hello Mark. Katatapos lang din ng shift ko, pilit ang ngiti ko. Sinubukan kong ianggulo ang camera para tanging mukha ko lang at ang bintana ng sasakyan ang makita. Ayaw kong makita niya ang headrest ng upuan ni Paulo o ang profile ng balikat nito. Ba't parang madilim? Nasaan ka na? Uwi ka na ba? Tanong ni Mark. Sa background niya, naririnig ko ang tilaok ng manok at ang ingay ng electric fan. Mga tunog ng Pilipinas na biglang nagparamdam sa akin kung gaano ako kalayo. Nasa sasakyan ng kawork ko. Nagpahatid ako kasi sobrang lakas ng snow, mahirap mag-commute. Pagsisinungaling ko ng kalahati. Hindi ko nabanggit na ang kawork na yon ay ang lalaking halos gabi-gabi ko ng kasama. Biglang gumalaw si Paulo para ayusin ang heater ng sasakyan. Ang mahinang tunog ng pag-click ng switch ay parang kulog sa pandinig ko. Sino yun, Pangga? Kasama mo ba yung driver? Usisa ni Mark. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya sa screen. Si Paulo. Pinay din siya. Pinoy din siya na taga dito rin sa building. Pagtatama ko. Nauutal na ako. Biglang nagsalita si Paulo. Hindi ko alam kung sinadya niya o sadyang naging natural lang. Tintin, heto pala yung jacket mo. Naiwan mo sa likod. Iniabot niya ang jacket sa akin at sa isang saglit, ang kamay niya ay nahagip ng kamera. Tumahimik ang kabilang linya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mark. Mula sa pananabik, naging pagtataka hanggang sa unti-unting pagdududa. Lalaki pala ang kasama mo, Tintin? Akala ko ba puro babae ang kasabay mo pauwi? Ang boses ni Mark ay naging seryoso. Ang saya sa mga mata niya ay napalitan ng pait. Mark, kaibigan ko lang si Paulo. Tinutulungan niya lang ako dahil mahirap dito kapag winter, paliwanag ko. Pero habang sinasabi ko yun, ramdam ko ang titig ni Paulo sa akin. Isang titig na tila nagtatanong, hanggang kailan mo itatago na akong nandito habang siya ay wala? Sige, Pangga. Mukhang abala kayo. Mag-ingat ka. Malamig na sabi ni Mark bago niya pinutol ang tawag. Naiwan ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig na lang ay ang wiper ng kotse na humahawi sa snow. Tumingin ako sa itim na screen ng phone ko. Pakiramdam ko sa bawat segundong kasama ko si Paulo, unti-unting napuputol ang kable na nag-uugnay sa amin ni Mark sa Pilipinas. Sorry, bulong ni Paulo. Hindi ko sinadyang magsalita. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ng luha. Hindi mo kasalanan, Paulo. Ang hirap lang kasi... Ang hirap ipaliwanag ang isang bagay na kahit ako, hindi ko na alam kung ano ang tawag. Matapos ang tawag na yun ni Mark, naging mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan ni Paulo. Ang dating komportableng katahimikan ay napalitan ng isang malaking katanungan. Hanggang kailan? Hinatid ako ni Paulo hanggang sa pinto ng basement ko. Bago ako bumaba, hinawakan niya ang kamay ko, isang haplos na hindi lang basta pag-comfort kundi isang pakiusap. Tintin, mahina niyang tawag. Alam ko ang iniisip mo. Pero tandaan mo, ako ang kasama mo
sa bawat pag-iyak mo dahil sa pagod. Ako ang nagdala sa iyo sa ospital nung nagkasakit ka. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo siya, pero nandito ako, totoo ako, at malapit. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tumingin ako sa paligid ng maliit kong kwarto. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng pagsasakripisyo, ang mga balikbayan box na kalahati pa lang ang laman. Ang litrato namin ni Mark sa altar, nung araw na nangako kami ng sa hirap at ginhawa. At ang jacket ni Paulo na nakasabit sa upuan, amoy ng kape at winter air. Naisip ko, ang hirap palang maging tapat kapag ang puso mo ay unti-unti nang kinakain ng distansya. Ang pagmamahal ko kay Mark ay parang isang lumang kanta, pamilyar, mahalaga, pero malayo. Ang pakiramdam ko kay Paulo ay parang kumot sa gitna ng bagyo. Kailangan, mainit, at nandyan na. Kinabukasan, nagkita kami ni Paulo sa dati naming tagpuan sa coffee shop. Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam ko na ang dapat kong gawin. Paulo, panimula ko, habang pinaglalaruan ang wedding ring ko sa ilalim ng mesa. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging sandigan ko nung akala ko ay susuko na ako sa bansang ito. Umiti siya, pero bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Pero hindi ko kayang ituloy ito. Ang comfort na binibigay mo sa akin ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa dahilan kung bakit ako nandito. Sabi ko, habang pilit na pinapatatag ang aking boses. Nandito ako sa Canada para sa kinabukasan namin ni Mark. Kung hahayaan kong palitan mo siya sa puso ko, para ko na ring binalewala ang lahat ng pagod ko. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Tumingin ako kay Paulo sa huling pagkakataon. Kailangan nating lumayo sa isa't isa. Hindi dahil hindi kita gusto, kundi dahil kailangan kong panindigan ang taong pinili ko bago pa man ako makatuntong sa lupang ito. Hindi na sumagot si Paulo. Yumuko siya at tumango, tinanggap ang desisyon ko ng may respeto. Lumabas ako ng coffee shop at sinalubong ang malamig na hangin ng Canada. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ko naramdaman ang ginaw. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Mark. Nga, sorry sa kagabi. Mag-usap tayo. Miss na kita. Bungad ko nang sumagot siya. Sa gitna ng nebe at libu-libong milya, nahanap ko ang aking sarili. Mahirap mag-isa sa ibang bansa, pero mas mahirap ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Naglakad ako palayo, baon ng aral na ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat kapag magkasama kayo, kundi kapag may pagkakataon kang magtaksil, pero pinili mong manatili. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat po sa pakikinig.